Chair Mona Lisa, no? Kasi medyo nakaka-confuse. We had Joe Zadariaga, syempre ng Meralco, a couple of weeks ago, at sabi nga niya may refund ang mga maasahan po ang mga Meralco customers. So, nakakagulat po ito na bigla na lang naglabas naman po sila ng balita na magtataas po ang Meralco po this month, no? Itong buwan ng Pebrero, ang singil sa ating kuryente. Paki-explain paano po nangyari po ito? Bakit po nung una meron dapat tayong inaasahan na refund mula sa Meralco? Hindi ko na mahanap ang notes ko, pero ngayon po ay magtataas po ng singil. Opo. Yung pong siguro po isa-isahin natin. Yun pong sinasabi po nilang refund po yan dun sa sobrang distribution charge na kinolekta po nila mula 2022 hanggang 2024. So, yan po ay dun sa, kung makita po natin yung bill natin ng kuryente, yung linya po na nakasabing distribution charge, dun po yung apektado doon. Ngayon po, itong in-announce naman po nila na increase po ngayong buwan, ngayong bali for January consumption, ngayon sinisingil ng February, para po yan sa increase daw po ng generation charge. Kaya ako po sinasabing daw kasi po, sila pa lang po nag-announce, we need to verify that as well. But they have announced na because of increases in the generation charge, kaya po tumaas. Malamang po ay totoo kasi po hindi pa naman po namin nire-revise ang kanilang distribution charge. So hindi pwedeng tumaas or bumaba yung distribution charge nila kasi po wala pa po kaming in-order sa kanila tungkol po sa distribution charge. Pero ang generation po, yung nasa linya din nga po yan sa ating bill, malikot po talaga yan. Gumagalaw yan buwan-buwan. So yun yung tumaas kasi yung singil nung mga IPP, yun yung mga independent power producers, at saka yung mga PSA, yung power supply agreements. Kaya ang nagdulot po ng pagtaas ng generation rate. So yun po ipapass on sa amin customers. So yan ang dahilan ng pagtataas. Yun po yung paliwanag nga po nila. Ang gumalaw daw po yung nagtaas yung singil ng kanilang IPPs and PSAs. Kung maalala nyo po, ang pwedeng pagkuhanan kasi ng mga utility, meron silang kakontrata under power supply agreements or pwedeng kumuha sila sa merkado, yung WESM. I think napagkwentuhan natin yun last time. Yes. Yung WESM naman po last month, mababa po eh. So hindi dahilan yung pagtaas ng WESM. So malamang talaga tumaas yung mga kakontrata po nila. So, Chair Mona Lisa, base po din sa explanation ninyo, kasi sabi nyo nga, increase in generation charge, pero may decrease in distribution charge, pwede mag-offset ho ba yan? Kasi normally naman, di ba, ang Meralco, pag nagre-refund sila, hindi naman isang bulto yan eh. Parang gradual, parang for a period, if I remember, a few years ago or many years ago, parang there was a reduction in our electric bill until ma-satisfy po yung rollback, kumbaga, yung overcharge nila. So, ganun ho ba? Sabi nyo nga, hindi pa naman yun na-verify. So, baka yung Pebrero, dahil po sa pagbabare naman ng kanilang distribution charge, pero pag akyat nito, pag mag-match, baka wala naman po pagbabago? May ganung senaryo ba na pwede mangyari? Tama po. Tama po. May ganun pong scenario. But for this month po, wala pa kasi kaming order dun sa refund kasi po kaka-file lang po nila yun eh. Marso pa po talaga namin pwedeng mapatupad yung refund. Magpapang-abot po yan sa bill natin ng April. Let's get together. Sunnet 25. Sunnet 25.